So, sabihin mo nga sa katabi mo, ang ganda mo ngayon. Pag sa lalaki, syempre, ang gwapo mo. Diba? Ayan, appreciate naman natin yung creation ni God. Which is tayo, yung katabi natin. So, nagkakagulo sila. So, may tao ba sa labas? Kuya Chris? Wala naman. So, yung next po ay medyo special, Char. Nasa si Aljon. Keyboard ka. So, yung tatawagin ko ngayon is someone na isa sa mga kapatid natin na binago rin. Katulad ko, binago rin siya ni Lord na dati, siguro walang pupuntahan yung buhay. Joke. Pero matalino tong tao na to. So, kung sino yung may idea kung sino yung matatalino dito. Lahat naman tayo matatalino. Pero siya kasi, matalino daw siya sa math. Ayan. So, may idea na kayo kung sino. So, tatawagin ko na yung... Bigyan natin ng isang malakas na palakpakan para Kuya Edric, kay Kuya Nico. Mag-testify ka daw. Engineer Nico. Ay, future engineer Edric Tano. Sige na. Ayun, hindi naman nakakayak yung i-share ko. I-share ko lang kung before ako dito sa band, tsaka kung paano ako binago ni Lord. Ayun. May notes ako kasi baka makalimutan ko. Ayun. Before ako dumating dito, kilala ko naman si God, kilala ko si Jesus Christ, pero di ko siya kilala by heart. Nagsisimba din ako, pero parang feeling ko, yung pagsisimba ko, nagiging routine na lang. Tapos, yung parang dumating sa point na kinwestiyon ko na hanggang doon na lang ba ako. Pagdating ng linggo, magsisimba na lang. Parang feeling ko, hindi ako nag-grow. Tapos, marami rin akong tanong nun eh. Parang, gusto ko malaman kung paano ba nag-start lahat? Paano nagsimula? Paano ba nag-start yung mundo? Parang gano'n. Parang ang dami ng tanong. Ayun, parang, kasi di ba sabi ng, karamihan ng mga scientists ang sabi nila, yung science daw, tsaka si God, hindi daw nagtutugma. Pero parang ako, ayoko maniwala doon. Yun. Tapos, ayun, tas nung naisip ko na parang routine na lang yung ginagawa ko. Parang, nag-decide ako na parang huwag na magsimba. Pero naniniwala pa rin ako. Ayoko lang magsimba, parang kasi wala na eh. Ayun, pero nung nawala ako simbahan, dito na nag-start na natuto ako uminom. Tapos, parang sa mga kaibigan ko, lakas kong magmura. Tapos, dumating sa point na minumura ko yung mga kapatid ko, pero pabiro lang yun. Pabiro lang yun, di ba? Ayun, parang gano'n. Tapos, siguro, last year lang yun eh. Last year lang yung nangyari lang. Tapos after 4 months, na gano'n yung buhay ko, may nag-text sa akin. Sabi, punta daw ako ng church. Tapos, nung time na yun, di ba parang hinahanap ko nga kung ano yung totoo, kung ano ba talaga yung totoo. Tapos nun, may subject ako na 5 quiz, 3 doon puro bagsak, sunod-sunod na. Tapos in-invite ako sa church.
ni Rose, ano pa naman, hindi naman, parang wala pa naman yun. Parang, nung na-invite niya ako, bumalik lang yung, parang nagsimba ulit ako. Kasi nga, di ba, hindi na ako nagsimba. Tapos, hindi nagsimba ako, parang wala pa rin talaga. Pero, hindi pa ako dito nagsisimba noon, Catholic Church. Pero parang hindi talaga ako nag-grow. Tapos, ayun, nakabalik ako dito, November 18, 2015, pinapunta ako ni Timmy. Prayer seminar. Tapos, dun nag-start lahat ng basta dun nag-start. Yung may pinasulat kasi si pastor noon sa papel. Sulat mo yung dream mo. Tapos, itanong mo kay God. Tapos nung tinanong ko kay God, parang di naman siya sumagot. Parang gano'n. Parang... Pero, parang yung nararamdaman ko nun, parang butas yung dibdib ko, wala akong maramdaman. As in, parang blanco, gano'n. So, 4 weeks, hinahanap ko si God. Sabi ko, God, nag-exist ka ba? Ba't gano'n? Parang, pero ang mali ko nun, si God kasi, di mo naman kailangan hanapin si God. Parang andyan naman siya, hindi naman siya nawala. Tapos, yun kasi, kaya parang ganun din yung pakiramdam ko. Kasi parang nag-expect ako kay God na may something ako mararamdaman na supernatural, kaya ganun. Pero, ayun, mali yun. Pero si God naman kasi, nagpaparamdam yan, through other people, ganun. Siguro, best example na yung nag-crispy kami, yung dala ko lang, pamasahe. Last December lang yun. Tapos, yung 50 ko yun, naging 5,000. Tapos nun, bago mangyari yung kasi, may nag-speak doon na may nag-inspirational message doon. Isa engineer. Tapos, sabi, may pinapanood siya sa aming video na si God daw, si God daw, parang kapag lumapit ka daw kay God, ay, yung title ng video na pinanood namin na When God Ran. Yun, pag ikaw daw lumapit ka kay God, si God, tatakbo siya, papalapit sa'yo, ganun siya ka-excited na makita ka, ganun siya ka-excited na mayakap ka. Kaya, doon, naramdaman ko na parang, di ko naman kailangan palang hanapin doon. Kaya, mararamdaman mo naman siya. Tapos, tapos yun, yung nag-church na ako dito, marami rin nasagot sa mga tanong ko, yung about sa religion. Yun nga, sabi ni pastor sa amin na it's not about religion, di ba? It's about relationship with Jesus Christ. Kaya yun, yung isa pa, yung routine na nangyari sa akin, di naman routine ang kailangan mo eh. Kailangan mo passion para magsimba, yun. Tapos, ayun, tungkol din sa dream ko, merong binigay sa akin na word si God na yung Matthew 6:33-34. But seek first the kingdom of God, and all these things will be given to you. Therefore, do not worry for tomorrow will worry about itself. Ayun. Tapos, meron pa yun, yung kunwari, di ba, yung bago pa naman akong umatid ng gantong church, parang nakukornihan ako. Kaya kasi, sasayaw sila. Holy Ghost party! Ayun, pero hindi naman pala talaga corny. Lang, parang walang pakilamanan. Masaya
Basta masaya ka na bigay mo yung best mo kay God. Ganun. Tapos, ayun. Kaya, wala kayong pakialam sa sasabihin ng iba. Sabi nga sa Matthew 10:39. Ano ba yun? Whoever finds life will lose it. And whoever loses their life for my sake will find it. So, another big round of applause para kay Edwin and kay God kasi siya yung, diba, nagbago ng buhay niya. Ay, may dadagdag lang ako. Hindi, ito kasi, di ba nga, sabi ng mga, yung science daw, tsaka si God, hindi daw nagtutugma. Yung tumatak sa akin, yung sinabi sa amin ng teacher namin ng high school, na yung definition ng science daw, is to understand the works of God. Ayun, pinakawakan ko na. Kung pwede bang pag-stretch natin kamay natin sa kanya, pag-pray natin si Edric. Ay, by the way, dagdag ko lang din. Baba mo na. Iinumin ko lang. Nung unang panahon na dumating si Edric dito, we have this event called Holy Ghost Party. It's going to happen again on June. Okay? It was August ba? August. Nung dumating siya kasama niya si Tapel, si Christine Joy, ayun, yung babae sa niya. Doon kami sa maliit na kwarto sa baba. Pagkapasok nila, nasa kaligitan kami ng sayawan. Alam mo, nalaki yung mata nila. May video, meron tayong mga throwback videos, you can see it sa YouTube. Makikita nyo anong unang itsura niya. Wala naman nagbago, ganun pa rin. Okay. But honestly, I'm so proud of this man kung ano nangyari sa kanya, di ba? This is so amazing, di ba? Sino mag-aakala na bumalik siya sa church, may seminar, nahila siya sa seminar, tapos nagdire-diretso. Eventually, nagulat na lang siya, naging part siya ng worship team. Ngayon, bahista na siya, the bassist, di ba? So, siguro kaya hindi pa umuwi yung bass kasi nandito ka. Alright, let's just stretch our hands sa kanya and let's just pray for him. Dear God, thank you, Lord, for the life of Edric. And sabi nga pinideclare niya, one day siya yung gagawa ng building, ng church, ng house of worship, Lord, para sa church. But we declare, God, that your goodness and love, that he will experience more of you, Lord. And as he starts to discover the journey, as he starts to discover more about you, we're believing na something amazing is about to happen and unfold in his life. Thank you, Lord, for his life and continue to bless him in all areas. Continue to use him, Lord, mightily. And itong new season nila, Lord, as he graduates and transition into young professional, I know, Lord, na he will discover and he will serve you more. Thank you, Jesus. Bless him. Bless his family. In Jesus' name. Amen. Isang malakas sa palakpakin. Okay, so, sino dito may experience kanina during praise and worship? You felt something amazing, di ba? Sa mga first-timer, nagulat din yung worship team eh. Kasi mayroon kaming na-practice, hindi siya nangyari. Bihira siya mangyari. Bihira mangyari na kami-kami lang. Tapos out of nowhere, ganun na lang mangyari. Kaya yung mga dance number dyan, okay lang yun. Okay lang ba? O gusto mo pa rin sumayaw kayo? Okay lang. Okay. Okay. Kasi meron tayong after ng anniversary, meron tayong dance ministry na sa church. So kung meron kang talent, tingnan mo yung katabi mo. May talent ka ba? Pakitanong. May talent ba yan? May talent ka ba? May talent ba? May talent dyan? Sino may talent sa sayaw? Ako! Okay. May pinost ako na video sa Facebook. Sikat na sikat siya ngayon. So, pwede tingnan niyo siya sa wall. Okay, yun yung dance number ng buong worship team nung bagong mag-anniversary. Okay, may bagong mapapost this week. Antayin nyo. Okay, yung dance number ng worship team kahapon. Kasi makikita niyo si Ate Rachel, sumasayaw. Makikita niyo si Abby, sumasayaw. Yung mga yan. Okay. So, sino ready? Makikita niyo si Mav, yung nag-beatbox sa mga sayaw. Okay, so, before I proceed to the word, mag-o-offering muna tayo, but I want to share something na ako muna yung mag-share sa offering. I want to emphasize something. Sino dito? Andito last Sunday. Can I see the hands of those people who were here last Sunday?
You're here. Sabi mo yung wala dito, sabi mo na saan ka. Diba? Nice. Visit, diba? Visit. Okay. I heard you, sabi nila, yun daw yung pinaka-emotional na worship service. Hindi nyo lang alam yung mga nandito sa harap, yung mga unfortunately, mga nasa likod sa kawala. Yung time na yun, yung mga nandito sa harap, which is sila Kuya Chris, sila Ara, sila Rupa. Tuwing may sasalpak na video dyan, mamaya-maya iiyak. May alam nyo lang, basang-basa dito. The Sunday dito, harap na to. Okay. Bakit? Ibig sabihin, may ginawa si Lord. May ginawa ang Panginoon. Amen ba? Amen! Actually, ngayon, dumami na tayo. Kanina, mag-isimula yung service. O ano, nagagawin natin. Eventually kasi, according sa history namin, last year, nag-anniversary kami. Mabot kami for the first time of 43. For the first time. So, that was last year, 2004. Anong date ng anniversary natin? 2015. April 2015. April 12. 12. Tapos, the next Sunday, excited kami. Kasi nga, after many Sundays na konti lang, excited kami, biglang pumalo kami ng 43. So, sino ka ba naman hindi ma-excite? Kasi for the first time, pumalo kang 43 eh. So, sabi namin, next Sunday, team building activity tayo. Mag-team building tayo next Sunday. And the next Sunday, taran, meron lang kaming 13 na nagpakita. Di ba? From 43 to 13 people. As in, asa na punta yung 30? Pati yung mga nandun nung wala. As in, sino nandun? Sino wala doon nung anniversary? Si Aston. Ay, mali pala. Sino doon, after nung anniversary, nandun ka, pero the next Sunday, wala ka doon. Yan, si Aljon, si Heidi, si Ray. Ayan, mga yan. Na sila. Nagtawag si Rachel. Sabi yan, sumama ka kasi meron kami team building activity, try mo lang. And for the second time, umattend si Rose. Ito, yung maganda babae na sa projector natin. Umattend siya. Ano po yung sobre? You will see. Okay, umattend siya. 13, andun siya. Okay, 13 kami, andun siya. Sa mga hindi po nakakaalam, ang babae pong ito, ang isa sa mga pinakaayaw umattend ng church. Nagsisimula pa lang kami sa youth. Yes. Ayaw niya. Iniiyakan ni ate niya yan, pinapakiusapan, ginagawa ng paraan. Halika, may kunin mo na dito. Tapos pagkakuha, huwag ka na umalis, dito ka na. Alam mo, hindi mo ganon. Alam mo yung kanya, paraan. Eventually, nung 13 lang kami after ng anniversary, sino mag-aakala na kahit 13 lang kami, yung araw na yon will mark the day kung saan si Rose ay magko-commit sa church. And it will become a door para kina Timothy, kay Edric, sa grupo ni Mab, and so on and so forth, na she will become an instrument by the Lord kung saan dadami yung lalaki ng church na to. Amen ba? Di ba? Dahil sa kanya, dumami ang lalaki, ang kalalakihan ng simbahan na to. Di ba? Hindi na kami... Ngayon, yung mga babae, hindi na mamimili sa apat na gwapo. Diba? Okay. Diba? Kayo mo pala, kasama si Gab. Okay. So dumami bigla yung kalalakihan. And eventually, now, nandito si Rose, and she is serving grape. Okay, Lord. Amen ba? Amen! I just want to honor someone, di ba? And because of that, nandito siya. So ano nga yung kinalaman? I just want to encourage everyone na yes, last Sunday nandito kayo, napuno natin to, na-rattle kami, ano yan? Nagpanik, kaya pati yung tono, tumataas ka agad, simula pala ng kanta, yung mga sumasayaw, hindi maintindihan kung ano gagawin. Yung mga hindi alam ng mga nasa harap, paano papasunurin nyo nandun sa dulo kasi hindi na nakikita. Alam mo yung pagpapaloorin nyo yung videos last Sunday, matatawa ka lang, ang daming bloopers, ang daming epic fail. Diba? Pero eventually, in the end, it just shows na patikim lang yan. Sabi mo sa katabi mo, patikim lang yan. Patikim lang yan. Alam mo, ibig sabihin patikim, it's just a glimpse. Pwede mo sabihin, Pastor, hindi tayo ganun karami. Jesus is never after the crowd. Jesus is after those people who will really worship Him. Sabi mo sa katabi mo, hindi after ni Lord. Hindi after ni Lord yung dami. After ni Lord yung dami. O ba't may nagkasalita mag-isa? Sabi mo sa katabi mo, hindi after ni Lord yung dami. Okay? Dami. Amen ba? Naniniwala kayo hindi after ni Lord yung
Ito I'll end with this. Ito yung cash. Last year, 43. Pinakamarami namin sa anniversary. Then eventually, hindi na siya nangyari. After several months, until December, guess what? Ngayon, nag-range tayo, pinaka-lowest natin, nasa 40. Ibig sabihin, yung pinakamarami namin last year, yun na yung lowest natin this year. Nakikita niyo ba yung pattern? Bago matapos yung taon na to, ano lowest natin? 100! Nakikita siya ba? Amen. Bago matapos yung taon na to, ano lowest natin? Dito pa ba tayo mag-Christmas party? Di na! Kakasya ba tayo dito? Hindi! Diba? Palagi, tingnan mo yung katabi mo. Kakasya ba? Di ba? Kakasya ba tayo dito? Diba? Diba? Alam ko last year, nagpaplano lang December 27, di ba last year nagpaplano lang Di ba? At alam ko nakalagay sa plano na yun, December ng 2016, Christmas party. Hindi tayo mag-Christmas party dito sapagkat hindi tayo kakasya dito. Amen ba? Amen! Amen ba? Amen! Sino niniwala? Sino excited? Di ba? So, tingnan mo yung katabi mo, sabi mo mag-excited ka. Naging excited ka. Pero, hindi pwede excited lang. Hindi pwede excited lang. As you proceed sa giving, sabi mo dahil excited ka, ngayon magbigay ka. Dahil excited ka. Dahil nakabigay ka. Ang problema, ang excited na yun, hindi yan. Mga kapatid, hindi mo libre yan. Hindi libre yan. So as we have our giving today, hindi ko na papahabayan, as we have our giving today, I just want to emphasize to everyone that as you give, you're not giving for nothing. We're giving for something. And kami, nung nag-give kami last year, we're believing, Lord, we're believing one day makukonquer namin yung conference room. One day mapupuno yung conference room. And it happens. Tama mali? Yes! We showed. We've seen it. Amen ba? Kakita natin. One thing we're going to give today, and you're going to say, one day, whatever the dream in my heart na ibinigay ng Lord, bibigay niya sa akin. Agree ba? Ngayon, bibigay ka bariya-bariya. Isang araw, bibigay ka bilyon. Amen! Hinaniwala. So, yung mga nagtaas pa kayo na magiging unang millionaires dito. Amen! Okay? Wala, kinikclaim mo. Di ba? Kinikklaim mo. Sayang. Sabi mo sa katabi mo, sayang. 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 Ba? Sayang. Okay. Okay? So, as we give today, let's give our best kay Lord. Can we stand? We want to declare na bagong mag-July, bago mag-everybody's birthday, the next big event, regular natin, dalawang grupo na to, regular. Walang imposible sa Panginoon. Sabi sa katabi, walang imposible. Diba? Sige, let's pray. And we leave our offering kay God. Father God, you see these offerings, Lord, and we declare, God, your goodness for everyone. As we give today, would you remind us of how faithful and how amazing you are? Will you remind us na hindi ito sa aming kakayanan o kagagawan, pero dahil lahat sa iyo. Sa iyo nagmulang lahat, sa iyo nagkagaling lahat, at ibabalik namin ang lahat sa iyo. Thank you for everything. And Lord, everyone, just bless them, God, and be with them, Father. In Jesus' name, amen. Come on po, let's give. Gana naman.